Hi guys! Again, welcome back dito sa ating YouTube channel. And today's video, pag-usapan natin or i-share ko sa inyo yung personal loan or yung tinatawag natin na salary stretch loan na ino-offer ni CTBC Bank. And actually guys, si CTBC Bank ay isa sa pinakamabilis mag-approve ng ating application. Usually kapag kompleto yung mga requirements mo at kapag nakikipag-participate ka during the CI at ganon din, si employer mo, mabilis silang sumagot para sa employment verification mo, ay napakabilis yung approval or yung paglabas ng status ng inyong application sa CTBC or sa bank na ito. Usually 3 days lang yan nagkakaroon ng status. It's either approve or decline kapag yun nga, kompleto naman lahat yung mga requirements mo, napakalinaw yung mga requirements na submit mo, and mabilis kang matawagan at ganun din si employer. Okay? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung requirements, yung mga eligibility criteria, kasi marami yung mga nagtatanong sa akin na, Miss Yana, nakita ko yung vlog mo before, ay ganito lang yung salary na tinatanggap kay CTBC. So actually, para sa kalaman ng lahat kasi, may mga nagtatanong sa akin kung saan daw sila pwedeng mag-loan. At isa si CTBC Bank na ginawa natin ng vlog before. At ngayon kasi guys, may update si CTBC Bank in terms of salary. Kung nakita nyo yung vlog ko before, 15,000 pwede nang makapag-apply lahat ng klaseng empleyado. Pero ngayon kasi, medyo may nagbago. Kaya pag-uusapan natin yan sa video na ito. And syempre, pag-usapan din natin kung ano nga yung requirements for employed and self-employed, yung eligibility criteria for employed and self-employed. At actually, si CTBC Bank, meron din silang ino-offer na loan para sa mga doctors for employed and self-employed. Pero bihira lang kasi yung mga nagtatanong sa akin na loans para sa mga doctors. Kaya mag-focus tayo guys dito lang sa for salaried individuals. And para sa kalaman ng lahat, yung mga call centers or nagtatrabaho sa mga BPO company ay iba din yung qualifications. At hindi lang naman kay CTBC, halos lahat ng mga bangko, iba yung qualifications nila or eligibility criteria nila in terms of salary, employment tenure, kapag ang isang aplikante ay nagtatrabaho nga sa BPO. Ito yung mga qualifications para sa mga empleyado or salaried individuals. Dapat ho yung edad natin ay 23 hanggang 65 years old upon loan maturity, at with minimum gross monthly income of 15,000 pesos kapag si aplikante ay nagtatrabaho sa mga bangko. Pero kapag hindi tayo empleyado ng mga bangko, ang qualifications ho ni CTBC ay dapat yung sahod natin ay 20,000 pataas. And dapat 6 months tayo na nagtatrabaho sa present employer. At syempre, dapat naman permanent. Kasi kung hindi ka permanent, hindi natin alam, baka after nung ilang buwan, matatanggal ka na doon sa trabaho mo. So, iniisip kasi ni bank kung paano ka makakabayad kung hindi ka naka-permanent doon sa present employer mo. So, baka magkaroon ng problema sa paniningil. So, yun yung mga ibang kino-consider, hindi lang naman kay CTBC, maging sa mga ibang bangko din. Kay CTBC, nire-require po nila na meron tayong office landline at syempre, dapat isa tayong Filipino citizen. Lagi niyong tatandaan na qualifications may vary subject to bank terms and policies. Maaring pasok ka sa eligibility criteria, pero nung binusisi ng mga bangko yung application mo, wala palang matitira sa'yo kasi marami kang binabayaran. So, possible po talaga na ang lalabas sa status natin ay below minimum income. May mga iba't ibang reason kasi kung bakit na-decline yung application natin. And by the way, bawat bangko naman magkakaiba yung eligibility criteria nila. Kaya try and try lang. Kung hindi ka na-aprubahan sa isang bangko, pwede kang mag-try na mag-loan sa ibang bank kasi nga magkakaiba yung qualifications nila. Possible dito sa isang bangko, hindi pasok or hindi ka pumasa doon sa qualifications, or maaaring pumasa ka pero nung binusisi nga nila yung application mo, parang sa tingin nila hindi ka makakabayad or magiging kulang yung sahod mo pambayad. Pero sa isang bangko ay tingin nila pasok na pasok ka or pwede kang makautang sa kanila at bibigyan ka nila ng ganitong amount kasi sa tingin nila qualified ka talaga. O yun, kapag decline ka sa isang bangko, pwede kang mag-try na mag-loan sa ibang bangko. And ito ay yung sinasabi ko kanina, para sa mga empleyado na nagtatrabaho sa mga BPO, yung edad ho ay dapat 25 hanggang 65 years old. Kung kanina para sa mga ibang employed, pwede sa kanila yung 23 years old, pero para sa mga salaried individuals in call center industry,
dapat nga daw yung edad ay 25 hanggang 65 years old. At actually, sa lahat ng mga bangko kasi malaki talaga yung nire-require nila na salary kapag BPO tayo nagtatrabaho. Minsan 30,000, 40,000, 50,000 at 60,000 pa nga sa mga iba. At syempre dapat naka-permanent ka sa present employer mo, at usually ang gusto din ng mga bangko kapag isa kang BPO ay dapat matagal ka na nagtatrabaho sa present employer mo. May mga reason sila kung bakit ganon yung qualifications nila pag BPO or nagtatrabaho sa call center or BPO yung isang aplikante. So, ang kailangan lang natin ay sumunod kasi yun yung rules nila. At para naman sa mga self-employed, dapat din ho yung edad ay 25 hanggang 65 years old upon loan maturity. And yun, actually, kapag self-employed ka, mataas din dapat yung pumapasok na kita nung business mo, yung hindi lang siya labas ng pera, kasi di ba nagsasubmit tayo ng bank statement yan at tinitignan doon sa bank statement kung paano yung pasok ng pera, kung paano yung labas ng pera. At mas gusto ni bank yung okay lang naman na maraming lumalabas na pera, pero sana malaki yung pumapasok na pera doon sa bank, kasi doon sila nagbabase. Kaya sobrang mabusisi din si bank pagdating sa mga requirements. Personal cash loan yung inuutangan natin, wala siyang collateral, walang guarantor, wala din co-maker, kaya talaga doon sila nagbabase kung ano yung mga nasubmit natin nang i-approve nila na amount. Kaya medyo strict din lahat ng mga bangko. With a business registered in existence of operation for at least 3 years for service industries or 5 years for trading in other industries. Dapat daw yung business natin kapag nasa service industries, 3 years dapat na nag-operate, at kapag ito naman ay nasa trading or other industries, dapat 5 years na nag-operate yung business. At dapat meron tayong office landline at home landline or mobile number. Dapat meron tayong credit card kapag isa kang self-employed or may sariling business. Halos lahat ng mga bangko kapag self-employed ka, nire-require nila na dapat meron tayong existing credit card, maliban lang dun sa mga financing company na tumatanggap ng aplikante na self-employed or may sariling business na okay lang na walang credit card. Pero kasi usually sa mga bangko, nire-require nila na dapat meron tayong existing credit. Malaking factor yung meron tayong existing credit card. Especially kung malaki yung credit card mo at hindi mo siya masyadong nagagamit. Mas mabilis yung pag-process nila ng application natin. At mas malaki yung chance na maprubahan yung loan application natin. Dapat syempre, isa tayong Filipino citizen. At eto na guys, yung mga requirements na kailangan natin i-submit kapag gusto nyo mag-apply ng CTBC personal loan. Dapat makapag-submit tayo ng completely filled out application form, photocopy of ID issued by the employer with photo and signature, photocopy of latest ITR or BIR form 2316, pero optional naman itong ITR 2316. Photocopy of 1 month latest payslip, photocopy of proof of billing under current address. Dito sa proof of billing, yung maraming nagtatanong sa akin, Miss Yana, paano yan kasi hindi nakapangalan sa akin yung POB ko or proof of billing. Guys, okay lang naman na hindi nakapangalan sa inyo. Basta naka-address doon sa present at tinitirhan natin, okay lang yan. At isang valid government ID front and back with 3 specimen signature. Yung requirements po kay CTBC, kapag gusto niyong mag-apply ng personal loans, dapat napakalinaw. Mas maganda na colored copy, pero hindi naman lahat colored copy. Basta malinaw, nakikita yung mukha nyo, yung hugis ng yung mukha, ng mga mata, kilay, ilong, yung bunganga, at yun, dapat nakikita yan. At yung mga details like yung birth date, yung complete name, dapat nababasa yan. Ayaw ni CTBC Bank yung malabo yung mga requirements na sinasubmit natin. Para naman sa mga self-employed,